Katulad ng nabanggit ni Maki Pulido, pahirapan ang pag-ahon sa bumagsak na eroplano ni Secretary Jessie Robredo. Bukod kasi sa napakalalim ng kinabagsakan nito, malakas ang agos ng tubig sa ilalim ng dagat. Mula pa rin sa Masbate, nakatutok si John Consulta. John. Mel, ilang beses kang tinangka ng mga dayuhang divers at maging itong mga technical divers ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na iangat itong bumagsak na aeroplano ni Secretary Jessie Robredo. Pero ang malakas na current sa ilalim ng dagat ang naging isang malaking balakid. Sa underwater video na nakuha ng GMA News kahapon, makikita kung gaano kahirap at kaingat ang mga technical divers para talian ang sawimpalad na eroplanong sinakyan ni Secretary Jessie Robredo. Ganito rin sana ang planong gawin ngayon ng grupo. Pero dahil mahirap ito, nagsagawa muna ng simulation ang technical divers kaninang umaga. Gamit ang kanilang mga pinalakas na mga lubid, pinractice ang kanilang mga gagawin para matalian na husto ang buntot ng eroplano para sa retrieval operations. Dahil wala ng supply ng helium, wala na ring trimix air supply para sa mga sisisida divers. Kaya kailangang pagkasyahin ng technical divers ang mas maiksing oras na pwede nilang ilagi sa ilalim ng dagat. Bago sumabak, nagdasal muna Mel ang retrieval team at pinalangin ang tagumpay ng mission. At maliwanag na nilatag ni Major General Ed Del Rosario naman, pinuno ng task force ang kanilang mission. Once securely attached, the aircraft will be lifted at about 34, 33 meters, meaning to say 6 meters below the surface, and then we will extricate the pilots. After extrication, the platform will move the aircraft closer to the shore so that the plane will be positioned or finally located near the shoreline. Pasado alas 10, Mel, ang unang sisid sana pero dahil sa lakas ng alon ay hindi ito tinuloy. Pasado alauna ng hapon nang ituloy ang dive pero nagkaabira naman ng magkabuhol-buhol ang mga tali na dapat ay ikakabit sa wreckage ng eroplano. Mel, kanina nga habang inaantabayanan itong pagdating ng labi ng nakuhang diver ay nagpakuha pa ng blood pressure ang isa sa mga kaanak ni Captain Jessup Bahinting at patuloy yung kanilang nakuhang briefing mula nga dito sa Task Force Kalihim at sabi nga ng task force ay bagamat isa lamang yung na-recover mula doon sa eroplano na in-extricate habang nakabitin, Mel, no? Dito sa ilalim ng dagat na 21 meters ang lalim ay patuloy pa rin daw na hahanapin itong nag-iisa pang nawawalang piloto para sa pamilya na namatayan. Mel. John, nais ko lamang isingit ito, no? Confirmed na po na si Captain Jessup Bahinting yung katawan na nakuha sa wreckage ng eroplano sa kanina. Pero John, meron akong karagdagang katanungan sa iyo, no? Si General Del Rosario kanina nabanggit niya, niya iaangat yung eroplano mula sa baba para ma-extricate yung mga katawan doon. Paliwanag mo nga John. Paano 'yon? What did he mean by that? Yes. Tama ka doon, Mel, no? Kasi nga dahil nga sa lalim na 180 feet, Mel, ay lubhang mapanganib para sa sinumang divers. Kahit highly trained technical divers ito, ay napakahirap na pasukin itong wreckage ng eroplano habang nasa ilalim ng dagat ng ganung kalalim. Ayun. So kinakailangan, Mel, ay iangat ito doon sa mas mababaw na level. At ito nga, ang unang target dapat nila ay mga 33 meters lamang. Pero nagawa nilang iangat ito sa 21 meters. At dahil nga dito ay nagawa na nilang makuha itong isa sa mga piloto na namatay nga dito sa plane crash na ito, Mel. Oo. So, ibig mo sabihin, yung statement na yon, ayun yung strategy ng mga divers, no, John? Para makuha nga yung bangkay sa loob ng eroplano. Ngayon, isa pang tanong dyan, ano? So, ibig sabihin, nung naiangat na yung eroplano, nakita nila isa lang ang nandoong katawan dyan.
Tama ka doon, Mel. Doon sa una pa lang napahayag nitong si Secretary Mar Rojas, bago siya umalis dito sa Masbate, sakay nga si 130 kasama si Pangulong Noynoy Aquino, sinabi niya na malakas yung kanilang paniwala na nandun sa loob ng eroplano yung dalawang piloto. Pero base na rin doon sa mga naging mga feedback at maging doon sa video na nakuha nila mula sa ibang mga divers, ay iisa lamang talaga yung meron silang visual confirmation na nasa loob ng eroplano. Kung kaya't sinasabi nila hindi sila nakakasigurado nga nung time na yun kung meron bang dalawa o isa. Pero ang sure daw, Mel, merong isa na nasa loob. At ito na nga nakumpirma natin ngayong hapon na talagang isa ang pilotong nasa loob namang nitong Piper Zeneca plane at patuloy pang hahanapin ang isa pang piloto. Mel. Pero dyan, napag-usapan ba dyan? Kung anong maaaring nangyari doon sa isa pang, yung co-pilot yung hinahanap na ngayon, di ba, si Mr. Chan? Am I correct, John? Tama ka doon, Mel, no? Yung Nepalese na co-pilot ang hahanapin ngayong nakita na nakumpirma na nga na itong si Captain Jessup Bahinting ito na-recover. Marami kasing teorya, Mel, na posibleng naganap noong nagkaroon ng pagbagsak itong Zeneca plane. At ito ngayon ang magiging sentro ng investigasyon ng DOTC CAAP na nagpunta na ngayon dito. At pagbabasihan nga, Mel, itong itsura, itong Zeneca plane, yung kanyang posisyon nung siya ito'y natagpuan at maging doon sa mga eye account or witness accounts nung ito'y bumagsak sa dagat, kung paano ito, ano yung kanya kinalagyan na posisyon na maaring magbigay ng mga impormasyon kung ano nga ba ang nangyari dito sa isa pang pilotong nawawala pa hanggang sa ngayon, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.